Hindi rin kasi ako agad nakakatulog sa gabi. Hindi ko natuloy maasikaso ang asawa ko bago siya pumasok sa trabaho niya. Mabuti na lang maunawain siya at naiintindihan ng sitwasyon ko. Kahit inaantok pa, bumangon na ako at nagpunta sa kusina para magtimpla sana ng gatas nang marinig ko na may kausap ang biyanan ko. Tatalikod na sana ako nang marinig ko ang pangalan ko. Mukhang si Ate Virgie na naman ang kausap ni Nanay. Wala ka nang ipinagkaiba sa asawa mo kung magsalita. Magkasing kapal na rin ang mga mukha ninyo. Gusto nyo lagi na lang kayong pinagbibigyan. Pagod na ako sa pag-intindi sa'yo. Lahat na lang ng sumbong ng asawa mo pinaniniwalaan mo. Huwag mo na akong tawagan dahil hindi ko na rin naman sasagutin. Nang araw na yon, umalis ang biyanan ko para puntahan ng isang kaibigan. Gusto sana niya akong isama pero tumanggi ako. Isa kasi sa kinatatamaran ko ang pag-alis ng bahay. Tuwing check-up ko nga pinipilit ko lang talagang lumabas. Kasalukuyan akong nasa sala noon at nanonood ng TV nang pumasok si Sam. Hinahanap niya ang lola niya. Nang sabihin kong wala, tumingin siya sa akin at sa tiyan ko. Biglang nagpanting ang tenga ko nang sabihin niya na sana tiyanak ang anak ko kapag lumabas ito. Bigla akong tumayo at sa gulat nito napatakbo palabas. Kahit nahihirapan sa paglalakad, sumunod ako sa bata hanggang sa loob ng bahay nila. Anong klase kang ama para turuan mo ng kalokohan ng anak mo, ha? Ay, ano ba sinasabi mo dyan? At saka, hindi ka pwede pumasok dito. Sana, sinabihan mo rin ang anak mo na huwag basta papasok sa bahay at magsasalita ng hindi maganda. Hoy Sam, hindi mo ba alam na pera ko ang ipinambabayad sa service nyo papuntang eskwelahan? Tapos sasabihin mong sana tiyanak ang anak ko paglabas? Huwag ka nga sumigaw dyan. Tinatakot mo ang anak ko eh. Wala akong pakialam. Mabwisit kayong mag-ama. Mula ngayon, wala na kayong mahihitang tulong sa amin. Bawiin mo sinabi mo. Hindi buwisit ang anak ko kundi ikaw. Hindi ko nababawiin. Inubos nyo na ang pasensya ko. Subukan ulit ng anak mo na magsalita ng hindi maganda sa anak ko. Siguradong pagsisisihan niya. Hindi nyo alam kung ano ang kaya kong gawin. Baka gusto nyong makita ang ibang katauhan ko. Mabuti pa, umalis ka na. Umiiyak na ang bata eh. Ikaw, Sam, wag na wag ka nang pupunta sa amin. Dahil baka ikaw ang gawin kong tiyanak. Baliw ka na yata eh. Tahan na, Sam. Huwag kang matakot sa bruhang yon. Isusumbong natin siya sa nanay mo kapag tumawag siya. Hindi nagtagal, dumating na ang biyanan ko at naabutan akong namimilipit sa sakit ng tiyan. Gusto na nga niyang dalhin ako sa ospital pero tumanggi ako. Ilang sandali lang naman nawala na rin naman ang pananakit. Hindi pa rin niya ako tinigilan na kailangan ko pa rin matingnan ng doktor. Sinabi ko na lang na bukas check up ko naman. Sinabi ko rin naman sa kanya ang dahilan ng pagsama ng pakiramdam ko. Sa galit niya, pinuntahan niya si Kuya Philip sa bahay nito. Nasaan si Sam? Nasa kwarto po niya. Umiiyak dahil sa ginawa ni Joanne. Siya pa ngayon na may ganang umiyak pagkatapos ng ginawa niya sa tita Joanne niya. Ang manugang niyo ang problema eh. Bata, papatulan niya. Kahit naman sinong ina na sabihan na tiyanak ang anak, papatol talaga sa matabil mong anak. Hindi naman yung sinabi ni Sam eh. Tapos sinabihan agad ni Joanne na buwisit ang anak ko. At sa palagay mo ba, maniniwala ako sa'yo? Ha? Bakit naman hindi kayo maniniwala? Apo niyo si Sam. Dahil sa ginawa ng anak mo, tumanggi ng magbigay ng tulong si Joanne. Hindi mo ba alam na siya na rin ang umako sa mga baon ng mga anak mo, maliban sa service ng mga yan? Kung hindi na siya magbibigay ng tulong, bahala kayo. Kapag may masama nangyari sa mga anak ko habang naglalakad papunta at pauwi ng eskwelahan, kayo ang mananagot kay Virgie. Bilib na talaga ako sa kakapalan ng mukha mo. Iba ka. Ano bang nakita sa'yo ni Virgie? Ha? Lalo tuloy akong nagdududa
na baka ginayuma mo nga lang talaga ang anak ko. Sa tanda nyo ba namang yan, naniniwala pa kayo sa gayuma? Alam ko naman na hindi ko makukuha ang sagot sa'yo. Itong tandaan mo, oras na may masamang nangyari sa apo ko kay Joanne, hindi kita mapapatawad. Napaka-sensitive naman ang manugang nyo. Para yun lang, may masama na agad na mangyayari. Hindi mo ba alam na mimilipit sa sakit ng tiyan si Joanne nung dumating ako? Ipagdasal mo na walang masamang mangyari sa kanya dahil hindi lang ako ang makakalaban mo. Nakaramdam naman ng takot si Kuya Philip sa pwedeng mangyari sa akin at sa kung ano ang gagawin sa kanya ng asawa ko. Napahilamos na lang siya sa sariling muka at napatingin sa kwarto kung saan naroon ang anak. Sandali lang naman at nawala rin ang pananakit ng tiyan ko. Pero nung gabi hindi na ako nakakain dahil bigla na namang kumirot. Nang dumating si Enzo, dinala na nila ako sa ospital. Binigyan naman ako ng pampakapit ng doktor at kinabukasan na pinayagang makauwi. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor ha? Bawal muna sa'yo ang magkikikilos. Oo, narinig ko naman ang mga bilin niya. Ay, tinakot mo talaga ako. Akala ko mawawala na sa atin ang baby natin. Ibig sabihin, para talaga siya sa atin. Alam mo, bigla ko lang naisip kung umalis na lang kaya tayo dito. Paano ang inay mo? E di isama natin siya. Hindi naman ako matatahimik kung maiiwan siya dito, no? Sabihin mo kay inay kung ano ang desisyon mo. Susundin ko. Napupuno na rin kasi ako sa bayaw ko at ngayon naman sa pamangkin ko. Walang dapat sisihin, kundi si Kuya Philip. Dito ka muna ha. Lalabas lang ako. Kung balak mong kausapin si Kuya Philip, sa tingin ko wala namang mangyayari eh. Parang hindi naman kasi pumapasok sa utak niya yung mga sinasabi natin. Bibigyan ko lang siya ng leksyon para alam niya kung saan lulugar. Sige na, magpahinga ka na lang. Ano? Enzo! Bumalik ka! Hayaan mo na lang siya! Hindi na pinansin ni Enzo ang pagtawag ko sa kanya. Nag-aalala man hindi naman ako makasunod sa kanya para pigilan siya sa balak niyang gawin. Umaasa na lang ako na pipigilan sila ng biyanan ko. Paglabas ni Enzo, tumuloy siya sa bahay ng bayaw niya. Sakto namang palabas ng pinto ang lalaki kaya agad siyang binigwasan ng asawa ko. Aray, bakit mo ako sinuntok? May gana ka pa talagang magtanong ha? Kaya nga nagtatanong kasi hindi ko alam eh. Kung natuluyan na wala ang anak namin ni Joanne, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Baka nakakalimutan mo. Asawa ko ang ate mo. Wala ka talagang galang. Hindi ka naman talaga karapat dapat igalang. Wala kang ang buto para itaguyod ang sarili mong pamilya. Wala ka nang pakialam sa bagay na yan. Walang pakialam ha? E di huwag kayong hihingi sa amin ng tulong. Wala na rin aasahan yung mga anak mo. Makakaraos din kami. Ngayon lang naman kami nagipit eh. Oras na magpadala uli si Virgie, babalik na uli sa dati ang lahat. Hindi na kayo makakaahon dahil baon din si ate sa ibang bansa dahil sa inyo. Mismong pinsan namin na kwinentuhan niya ang nagsabi. Biruin mo, 5 taon nagsakripisyo ang kapatid ko sa wala. May usapan na kami. Hanggat hindi nakakatapos sa mga anak namin, magtatrabaho siya doon. Ang kapal mo? Imbis na ikaw ang nandoon, kapatid ko pa talaga. Mabuti pa bumalik ka na sa pamilya mo. Total wala ka namang silbi dito eh. Sino ka para paalisin ako dito, ha? Sige, hayaan mong si inay ang magpalaya sa'yo. Dapat doon pa niya ginawa to eh. Naaawa lang siya sa mga anak mo. Kahit ako sa ginawa ni Sam, nawalan na rin ako ng amor sa kanila. Kung magsalita ka, parang hindi mo sila pamangkin ah. Turuan mo ng magandang asal para hindi kainisan ng mga tao katulad mo. Ang yabang mo! Baka gusto mo makatikim ulit ng suntok, ha? Para kasing hindi ka pa natatauhan eh. Sobra nang ginagawa namin pagpapasensya sa'yo. Tumanda ka na lang, hindi ka pa rin nagbabago. Sa dami ng mga masasakit na salitang natatanggap mula sa asawa ko ang bilas ko. Para bang manhid na siya sa anumang naririnig niya. Nakahinga lang din ako ng maluwag nang bumalik na si Enzo. Halata pa rin sa kanyang mukha ang galit.
Pinilit ko na lang din makapagpahinga at binilinan siya na wag nang lalabas ng bahay. Epekto siguro ng gamot na iniinom ko, mabilis akong inantok at nakatulog. Dun lang tumayo si Enzo at lumabas ng silid namin. Gusto niyang kausapin ng nanay niya tungkol sa pagpapaalis kay Kuya Philip. Masyado naman yatang malupit ang gusto mo mangyari, anak. Tanggapin na lang po natin na hindi na magbabago ang asawa ni ate. Ayoko lang kasi nalalabas na meron akong kinakampihan sa inyo. Sa maraming pagkakataon, lagi naman si Ate Virgie ang pinapaboran niyo noon. Pero kahit kailan, wala kayong narinig sa akin. Ang inaalala ko lang kasi ang mga apo ko. Mga pamangkin mo sila. Kahit ganun katigas sa mga ulo nila. Ayaw naman nilang makinig sa inyo. Di dun sila sa kamag-anak ng tatay nila. Paano naman ang pag-aaral nila? Baka lalo silang maguluhan kung aalis na naman. Nawalan na kasi ako ng amor para sa kanila. Basta yun ang desisyon ko. Kung hindi niyo po magagawa na paalisin sila, kami na lang ang lalayo. Pwede po kayong sumama sa amin. Alam mong hindi ko magagawang iwan ang bahay nito. Nandito lahat ng alaala ng tatay ninyo. Hindi naman po habang buhay na mawawala kayo sa bahay na ito. Hayaan mo. Pag-iisipan ko yung sinabi mo. Pasensya na po kayo, Nay, kung naiipit kayo sa sitwasyon namin. Ilang araw lang naman, bumuti-buti na ang pakiramdam ko. Hindi pa nga lang ako pinapayagang lumabas ng biyanan ko. Nasa silid pa ako noon nang marinig ko ang ingay sa labas. Dahil sa kuryosidad, lumabas ako. Nasa sala na ako nang makita kong sinisigawan ni Sam ang lola niya. Grabe talaga ang batang yun. Dapat talaga, tinuturuan na siya ng leksyon. Bago pa ako tuluyang makalapit sa may pintuan, nakita kong itinulak ni Sam ang matanda dahilan para mawalan ng balanse at matumba. Siguro napalakas ang pagkakatulak niya. Kahit ang bata natulala sandali bago lumapit ang ama na nandun lang pala at hindi man lang inawat ang anak. Dahil nabigla rin ako, hindi agad ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Napansin kong hindi pa rin bumabangon ang biyanan ko, yun pala nawalan siya ng malay. Nang makalabas ako at malapitan siya, wala na ang mag-ama. Humingi na lang ako ng tulong sa mga kapitbahay para madala sa ospital si Nanay Ali. At saka ko tinawagan si Enzo. Kamusta na si Inay? Wala pa rin siyang malay. Sabi ng doktor, maayos na raw ang lagay niya. Nag-request pa rin ako ng CT scan para masiguro na wala talagang pinsala ang ulo niya. Ano bang nangyari? Nakita ko na sinisigawan ni Samang lola niya. Bago pa ako makalapit, naitulak na niya si Inay. Tapos bigla na lang silang nawalang mag-ama. Sa mga kapitbahay ako humingi ng tulong. Mapapagalitan ko talagang batang yon. Enzo, huminahon ka. Baka mamaya ikaw pa ang mabaliktad eh. Hindi ko naman pwedeng palampasin ang ginawa niya kay Inay. Walang dapat sisihin, kundi ang bayaw mo. At mali niyang pagpapalaki. Hayaan na lang natin na ang karma ang maningil sa kanila. Pagkatapos ng mga nangyari, sigurado na paaalisin na sila ng Inay sa bahay nila. Dahil kailangan ko pang uminom ng gamot, nauna na akong umuwi ng bahay. Pagdating sinulyapan ko pa ang kabilang bahay. Saradong-sarado yun pero alam kong nasa loob lang ang mag-aama. Pagkatapos ko uminom ng gamot, isinagawa ko na ang plano ko. Kailangan matapos ko ang orasyon bago umuwi ang mag-ina. Gamit lang ang kandila at litrato na isagawa kong kulam na magpaparusa sa bilas ko. Natutunan ko yun sa aking lola na nanay ng tatay ko. Natatandaan ko pa ang sinabi niya noon. Gagamitin ko lang ang kaalaman ko sa mga taong masasama at gusto kong bigyan ng leksyon. Salamat po Lola Caridad sa ipinamana niyo sa akin. Gagamitin ko lang po ito ngayon para turuan ng leksyon ang taong ubod ng kapal ng mukha. Pangako, ito na ang una at huli
na gagamitin ko ang kaalaman kong ito. Hanggang makauwi si nanay sa bahay, hindi man lang nagpakita ang mag-aama sa amin. Nalaman naming nagalit pala si Sam sa lola niya dahil nalaman ng bata na wala nang tutulong sa kanila. Ayaw daw nito na maglakad papunta at pauwi ng eskwelahan. Kung ano-ano na daw ang sinasabi nito. Hindi lang inaasahan ng matanda na itutulak siya ng apo. Hindi na rin namin napigilan si Enzo na sumugod sa kabilang bahay. Pero hindi inaasahan ng asawa ko ang madaratnan. Sa bungad pa lang ng pinto, umaalingasaw na ang kakaibang amoy. Wala ring sumasagot sa pagtawag niya. Ano bang amoy yun? Hindi ba sila naglilinis ng bahay nila? Kuya Philip! Nasaan kayo? Huwag mo akong taguan! Alam kong nandyan ka! Enzo, nandito ako sa kwarto. Nandyan ka lang pala? Kanina pa ako tawag ng tawag, hindi ka man lang lumalabas. Ganyan ka ba talaga? Kuya Philip? Anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ko, Enzo. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Kahapon pa masama ang pakiramdam ko eh. Wala akong tigil sa pagsusuka. Hindi rin ako makakain dahil lasang kalawang yung pagkain. Tapos, ito, nagkaroon na ng butlig yung balat ko. Sobrang kati na hindi ko mapigilan na kamutin. Hindi ko naman alam na magsusugat. Nasaan na nga pala mga bata? Nung nasa ospital kayo, pinasundo ko sila sa kapatid ko. Nakita mo kung anong resulta ng pagpapalaki mo sa mga pamangkin ko? Yang nangyayari sa'yo, karma na yan. Tulungan mo ako, bayaw. Tulungan mo ako madala sa ospital. Baka malala na ang sakit ko. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa pamilya mo? Hindi daw nila ako matutulungan. Alam ko nandidiri lang sila sa akin. Pagkatapos ng mga ginawa mo, sa amin ka pa talaga hihingi ng tulong. Bahala kang mabulok dyan. Bayaw! Huwag kang umalis, bayaw! Para walang awa! Huwag mo akong iwan dito! Huwag mo akong iwan, Enzo! Parang bingin na walang narinig si Enzo sa pagmamakaawa ng bayaw niya. Pagdating sa bahay, ikinuwento naman niya ang nangyayari kay Kuya Philip. Tahimik lang ako at hindi nagbibigay ng anumang opinyon. Kahit masama ng ginawa ng bilas ko, nag-aalala pa rin ang biyanan ko sa kanya. Hindi mo siya dapat iniwan doon. Dalhin mo na siya sa ospital. May pamilya naman siya. Hayaan niyong silang magdala sa kanya sa ospital. Sabi mo nga, parang wala namang pakialam ang pamilya niya sa bayaw mo. Paano? Puro pakabig lang ang pamilya niya, parang siya. Ngayon, wala nang mahihita sa kanya. Hindi na siya makahingi ng pabor. Anak, ako na ang nakikiusap. Dalhin mo na si Philip sa ospital para magamot na. Sa kwento mo pa lang, malala ng bayaw mo. Alam ko na naging masama siya sa atin, pero huwag natin siyang gantihan ng masama din. Oo na, sige na. Pero pagkatapos nito at hindi pa rin siya nagbago, pasensyahan na lang kami. Hindi ko na siya ituturing na bayaw. Dinala na nga ng asawa ko ang bayaw sa ospital. Pagdating doon, inasikaso naman sila agad. Medyo nailang pa nga si Enzo dahil nakilala siya ng ilang nurse doon. Sa ospital din kasi na yun namin dinala si Nanay Ali. Okay naman lahat ng pagsusuri sa bilas ko. Binigyan lang siya ng gamot at ointment. Pinaiiwas rin muna siya sa mga malalansang pagkain. Hindi maiwasang magtaka ni Enzo dahil kung siya ang tatanungin, alam niyang malala na ang lagay ng bayaw. Pero sa tingin ng mga doktor na sumuri, hindi naman malala ang sakit nito. Anong sabi ng doktor? Mamamatay na daw ba ako? Yan pa talagang naisip mo. Pinapauwi na nga tayo. Ha? Ang ibig sabihin,
Hindi naman pala malala ang sakit ko. Yun nga ang pinagtataka ko eh. Pero doktor sila, mas alam nilang nangyayari sa'yo. Sinuri ka naman nila ng mabuti. Salamat nga pala, bayaw. At dinala mo ko dito sa ospital. Ginawa ko lang to dahil sa pakiusap ni inay. Sa kanya ka magpasalamat. Pag-uwi natin, magpapasalamat din ako sa kanya. Hindi ka lang dapat magpasalamat sa kanya. Humingi ka rin ng tawad sa mga nagawa mo. Habang pauwi, palaisipan pa rin kay Enzo ang naging pagsusuri sa bayaw niya. Para kasing may mali. Pagdating, inalalayan pa niya ang lalaki hanggang makapasok sa loob ng kwarto nito. Bago bumalik sa bahay namin. Sinabi naman niya lahat sa ina ang naging pagsusuri ng doktor at maging ang pagtataka niya. Nakapagtataka ngayon. Nasaan na si Philip? Nagpapahinga na po yun ngayon. Mamaya pupuntahan ko siya. Hindi po natin siya maalagaan dito. Dapat doon muna siya sa pamilya niya. Kahit ako na lang din ang maghatid sa kanya. Tsaka, dapat siguro magpasuri din siya sa albularyo. Baka kasi sumpa ang nangyayari sa kanya. Sa ugali niya kasi, hindi po malabo na marami ang galit sa kanya. Kung sino man ang gumawa nun sa kanya, ay sana mapatawad na niya si Philip. Kung gusto niyo po siya makita, sasamahan ko na kayo. Pero wag lang ho kayo mabibigla kapag nakita niyo siya, ha? Nang makaalis ang mag-ina, tsaka naman ako lumabas ng kusina. Gusto ko sanang makita din ang bilas ko. Pero alam kong hindi ako papayagan ni Enzo dahil sa kalagayan ko. Nakaramdam naman ako ng sundot ng konsensya dahil sa ginawa ko. Mukhang sumobra naman ako. Mahabaging langit! Ay, anong nangyari sa'yo? Nay, hindi ko alam. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Ihatid na kita sa inyo. Ayoko bayaw. Ayoko makita ko ng mga anak ko ng ganito ang kalagayan. Wala kasing titingin sa'yo dito. Doon sa inyo, mas maalagaan ka. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo akong dalhin doon. Siguradong pandidirihan lang ako sa amin. Meron ka bang nakaalitan? Yung pinagbantaan ang buhay mo? Marami. Pero hindi ko na matandaan kung sino sa kanila ang nagbanta sa akin. Kaya ako naitanong dahil posible kasing nakukulam ka. Kaya ba hindi makita ng doktor ang tunay kong sakit? Oo, ganun daw yun. At sa paningin ng doktor, wala kang sakit. At kapag ininom mo pa mga nasa reseta, lalong lalala ang sakit mo. Tulungan niyo ako, Nay. Ayoko pa mamatay. Kailangan ako ng mga anak ko. Oo, maghahanap tayo ng albularyo. Ingat lang po kayo dahil marami ang nagkalat na peking albularyo ngayon. Oo nga, kapag ganito pa naman na gawa ng kulam, oras ang kalaban natin. Oo nga pala. Baka po may alam si John kung paano gagamutin si Kuya Philip. Yung lola po kasi niya may alam sa kulam. Manggagamot daw yun nung nabubuhay pa. Kung ganun, kausapin mo ng asawa mo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sige po, uwi muna ako sa bahay. Dito ko na lang kayo hihintayin. Baka hindi rin ako tulungan ni Joan dahil sa laki ng kasalanan ko sa kanya. Huwag mong isipin yan. Tsaka, alam ko na mabuting tao si Joan. Salamat, Nay. Nandiyan kayo para damayan ako. Patawarin niyo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Napatawad na kita. At sana lang, magbago ka na. Alang-alang sa mga anak mo at kay Virgie. Pangako, magbabago na ako. Akala ko kung bakit ako hinahanap ni Enzo. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko kaya nahiga na muna ako. Sinabi niya na sisiguro nilang kinukulam ang bayaw niya. At wala naman silang kakilalang albularyo. Baka daw may alam ako na pwedeng makatulong sa bilas ko. Hindi ako umimik at nakatitig lang ako sa kanya. Alam ko na galit ka sa kanya. Sana isang tabi mo muna. Emergency kasi to eh. May alam ako pero hindi ko maaaring ipakita kahit kanino ang proseso. Bilang
respeto sa namayapa kong lola. Sige, hahayaan kitang mapag-isa. Ngayon na ba? Oo, habang may sapat akong lakas. Alam mo naman na pinahihirapan ako ng pagbubuntis ko ngayon eh. Pasensya ka na ha. Kung hindi mo kaya, pwede namang... Gagawin ko. Naaawa rin naman ako kay Kuya Philip. Nang maiwan ako sa kwarto, tsaka ako kinuha ang litrato ng puno ng patak ng kandilang ginamit ko. Bawat sumpa may katapat na lunas na itinuro din sa akin ng lola ko noon. Naisip ko baka ang karma mapunta sa anak ko. Ayoko namang mangyari yun. Muli umusal ako ng orasyon para bawiin ang karamdaman na ibinigay ko sa bilas ko. Nang pumikit ako, naririnig ko pa sa isip ko ang mga hiyaw ni Kuya Philip. Alam kong hirap na siya. May 1 buwan na rin mula nang mangyari yun. Sa kasalukuyan may trabaho na ang bilas ko at iniwan na muna niya ang mga anak sa mga magulang niya. Naging malaking aral sa kanya ang nangyari para magbago. Ganon din sa akin na minsan nang nagpadaig sa galit. Ang pagganti sa kapwa ay walang maidudulot na maganda. Mas piliin pa rin natin ang maging mabuti para maging tahimik ang pamumuhay. Maraming salamat Miss Gwen sa pag-ere ng aking kwento. Naway may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig. Wakas. Bago po tayo mag-shoutout, gusto ko muna magpasalamat kay Ang Hukom sa pag-guest niya sa ating ngayong araw. Huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa kanyang channel. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Sabrina Omar. Hi kay Geraldine Rubio from Kuwait. Hello kay Cheryl Maestre from Jordan. Hi kina Miss Angelica Dalit from Infanta Quezon at Jonard Mercado ng Burdeos, Quezon. Hello kay Jenmer Garcia. Hi kay Ayesa May Sevilla. Hello kay Jessa Verdos Torres from Nueva Ecija. Shoutout sa Maragrag family at Hakoba family from Samar. Hi kay Aileen Tundag from Hong Kong. Hi kay Annalyn Siriaco from Oman. Hi kay Vilma Manabat from San Fernando, Pampanga. Hello kay Arlene Mahinay. Hi kay Romel Pero from Cavite. Shoutout sa Flores family and Dumay family of Dumangas, Iloilo. Hello kay Elizabeth Dungka. Hi kay Kulot from Hong Kong. Hello kay Lady Lynn Mapalo. Hi kay Racel Kimpo ng Navotas. Hello kay na Irene and Romar from San Mariano, Isabela. Hi kay na Chris Villanueva, Adrian Bahado at Ronald Belsa Bahado from Imus, Cavite. Hello kay Ana Rosario from Mangagoy, Surigao del Sur. Hi kina Rosa Estrada at Mama Sara. Shoutout kay May Alitaw Espartero and family from Negros Occidental. Hi kay Angelina Ke. Hello kay Mara Santa Ana at Tonyo Maralit mula sa probinsya ng Marinduque. Shoutout kay Mary Joy Baino at sa Baino family from Binangonan, Rizal. Hi kay Ibot Alcantara ng Mangaldan, Pangasinan. Hi kay Lily Joy Lily. Shoutout sa Rubenesha family, Pajarito family, Turla family and Baldosa family ng Northern Samar. Hello kay na Hailey, Drake and Saline from Daan Bantayan, Cebu. Hi kay Rosemary Casonete. Hello kay Pamela Talaok from Aklan. And hi kay na Ma'am Jonalyn Nesperos at Ma'am Jermaline Gakayan from LU. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig. Ingat. God bless.